Hello mga ka-nice agriventure! So, ito na po pala ang mangga, yung puno ng mangga. Naalala nyo ba na pinutol ng aking asawa ng mga nakaraang buwan? So, ito na po siya, ang daming mga sanga. Kaya, ang gagawin niya dyan, uulingin niya ngayon. Actually, yung asawa ko, hindi siya marunong mag-uling. Pero meron siyang kaibigan doon at nagtanong ko sa kaibigan niya kung paano mag-uling. So yan nga lang, mali din naman yung turo sa kanya, kaya imbis na uling, naging abo. So ayun mga ka-nice, panoorin natin ang aking asawa kung paano mag-uling. So tingnan nyo, ganito kalaki ang puno ng mangga na pinutol namin. Pinutol niya pala. Yung mangga kasi na yun, matanda na. Tapos, kumbaga hindi na siya namumunga. At binabahayan na kasi siya ng mga malalaking langgam, ganyan. Kaya ang ginawa namin, pinutol na lang para itong area na ito, maarawan siya. At mataniman namin ng mga ibang halaman, kagaya ng mga tinanim namin na grafted fruits. Dati kasi, sa sobrang malaki or malabong ba yun? Malilim siya. So, kahit magtanim ka ng mga gulay dyan, hindi siya lalaki kasi kulang nga siya sa araw. Kaya ang ginawa namin, hindi naman siya totally na pinutol talaga yung mula sa puno. Kumbaga, may iniwan kaming isang sanga na napatayo lang siya. Tapos yung mga sanga na yung parang pahiga, pinutol namin yun. Ang iniwan namin yung isang sanga lang napatayo para hindi talaga totally mamamatay yung puno ng mangga. Kasi ang balak na namin gawin doon ay talagay ko siya ng parang tree house sa balang araw kung may budget na. At saka syempre protection na rin yun sa lupa. Kasi yung lupa namin yan, medyo slope siya eh. Doon banda sa may taas sa may bahay kubo namin, medyo patag siya. Tapos pagdating sa bandang medyo parang pababa na siya. So dito na area na yun. Kaya protection na rin yun sa lupa para hindi siya kumuho. So yun na mga ka-nice. So ito na, ginagawa ng asawa ko. Inaayos na ngayon ko ng uulingin na kahoy. Kumbaga naapoyan na siguro to na hindi din ako marunong eh. Alam niyo mga ka-nice, laking bundok din ako, laking bukid. Pero yung magulang ko kasi hindi namin linya yung pag-uuling. Kaya kahit laking bukid ako, hindi ako nakaranas mag-uuling. Kasi hindi nila linya yun yung pag-uuling eh. More on pagtatanim kami ng mga gulay, prutas. Ganyan yung aming hanap buhay talaga ng magulang ko. Kaya ang pag-uuling, hindi ko rin naranasan yun. So, sabi ng asawa ko, ayun, i-try nyo lang kung ano yung magiging kalalabasan. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Nakakuha ba siya ng uling o abulan talaga lahat ng ano tayo dyan, yung pinaka outcome niya. So yun mga ka-nice, bali isang linggo nga siya nagstay doon sa Magallanes kasi talagang tinapos niya ito dahil syempre tag-ulan. Kaya nung medyo kumanda yung panahon, talagang nagstay siya doon ng 1 week sa Magallanes, doon sa farm namin, para talagang matutukan niya to at matapos na. Kaya yun, nung natapos niya, so sabi ko doon muna siya sa Naik kasi yung mga bata nga may pasok, kailangan niyang asikasuhin, lalo niya yung anak namin na college. Syempre maaga siyang umaalis ng bahay, so 5 o'clock kailangan makaalis na siya para magbiyahe. Kailangan niya ng
magluto ng pagkain niya, ganyan. Maghatid sundo. Yun lang.